Hello, kamusta? Ako pong muli si Miss Sandra at isang kwento pong muli ang inihanda ko para sa inyo. Alam kong magugustuhan niyo ito kaya't simulan na natin. Ito ang The Shattered Wife Returns with the Twins. 7 taon na nakakalipas, pinalaya si Sophia Van sa Stanford Mansion sa gitna ng hagupit ng bagyo. Basag, durog at walang kahit isang sentimo. Sa tulak ng kasakiman at inggit ng kanyang stepsister na si Christine, pinaniwalang lahat na si Sofia ay isang taksil na asawa na nagpalaglag ng sariling sanggol, kapalit ng pera ng kaaway. Ang pinakamasakit, ang mismong lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, si Johan Stanford, ang walang awang CEO ng Stanford Group, ang mismong nagtapon sa kanya sa kalsada. Di pinaramdam ni Johan ang kahit konting awa, kahit pa nagmakaawa si Sofia habang dumanak ang dugo sa kanyang mga hita. Ngunit may isang lihim na hindi nalaman ng pamilya Stanford, hindi nawala ang sanggol. Tumakas si Sofia patungong ibang bansa, bitbit ang buhay ng kambal sa kanyang tiyan. Fast forward 7 taon. Ang dating martir at pusong mamo na asawa ay pumanaw na. Ang nagbalik sa Maynila ay si CEO Faye Vane, ang malamig, misteryosa at pinaka-kinatatakutang foreign investor na hawak ang kapalaran na naghihingalong empire ni Johan. Kasama niyang 5 taong gulang na kambal na sina Liam, ang miniature version ng kanyang ama na may kakaibang talas ng isip. At si Mia, ang anghel na may matamis ng ngiti ngunit palabang dila. Sa unang pagkikita nila sa isang ginanap na grand banquet, bumagsak ang baso sa kamay ni Johan. Ang babaeng inakala niyang patay na at binaon sa limot nakatayo sa kanyang harapan. Reyna ng sariling imperyo, mas maganda at hawak ang leeg ng kanyang kumpanya. Ngunit ang paghihigante ni Sofia ay hindi lang simpleng pagpapabagsak sa negosyo. Nais niyang pamuka sa lahat ang kanilang kasalanan. Habang unti-unting nabubunyag ang mga peke at gawa-gawang ebidensya ng nakaraan, matutuklasan ni Johan ang pinakamapait na katotohanan. Pinalayas niya ang tayong babaeng nagmahal sa kanya ng tapat at tinapon ang sarili niyang mga anak. Nang magsimulang magmakaawa ang dating malamig na CEO sa paanan ni Sofia, handa pa ba siyang magpatawad? O gagamitin niya ang kambal upang tuluyang durugin ang pusong minsan ang pumutol sa kanyang mga pakpak? Umulan na napakalakas sa labas ng Ninoy Aquino International Airport. Ang matitinding patak ng tubig sa salamin ng pribadong sasakyan tila ba paalala ng nakaraang pilit na ibinabaon ni Sofia sa remote. 7 taon nang nakalipas nang huling beses niyang maamoy ang hangin ng Maynila. 7 taon mula nang lumabas siya sa pinto ng Stanford Mansion sa gitna ng hagupit ng bagyo. Durog ang puso, duguan ang katawan, walang kahit isang sentimo sa bulsa. Ngunit hindi na siya ang dating Sophia Vance, ang babaeng martir, marupok, at handang magpaalipin sa ngalan ng pag-ibig ay matagal nang namatay sa gabing iyon. Ang nakatayo at nakaupo ngayon sa loob ng luxury Maybach van ay si CEO Faye Vane. Ang may-ari ng Vane Enterprises, ang pinakamayamang foreign conglomerate na pumasok sa Timog Silangang Asya. "Mommy, why is it so rainy here? Is this the place where you used to cry?" Isang malambot na boses ang pumutol sa malalim na pag-iisip ni Sofia. Tumingin siya sa kanyang tabi at nakita ang 5 taong gulang na si Mia. Nakasuot ito ng pink custom coat, hawak ang kanyang paboritong stuffed bunny at nakatitig sa kanya gamit ang malalaking mata na puno ng pag-aalala. "Mia, don't ask silly questions. Mommy never cries anymore?" Pangaral naman ng twin brother nitong si Liam. Nakaupo si Liam sa kabilang gilid, nakasuot ng miniature leather jacket at seryosong nagtatype sa kanyang tablet. Sa kabila ng murang edad ang tatalas ng isip at ang lamig ng mukha nito, halos kaparehong kapareho ng kanyang ama. Napaalala kay Sofia ang mukha ni Johan Stanford tuwing nakikita si Liam. Sumikip ang kanyang dibdib, ngunit mabilis niyang pinalitan na isang matigas na ekspresyon ng kanyang mukha. Hinalikan niya sa noo ang 2 bata. "Liam is right, baby. Mommy doesn't cry anymore. People cry because of mommy now." Mahinahong sagot ni Sofia na may kasamang malamig ng ngiti. Kumuha ng isang folder ang kanyang personal assistant na si Mark mula sa front seat at iniabot ito sa kanya. "Ma'am Faye, nakahanda na po ang lahat para sa Grand Charity Gala ngayong gabi sa Manila Hotel. Nakalock na rin ang 30% ng stocks ng Stanford Group na palihim nating nabili.
Ngayong gabi, opisyal kayong ipakikilala bilang ang pinakabagong majority board member ng kumpanya nila. Inabot ni Sofia ang folder at binuksan ito. Ang unang larawan sa ibabaw ay ang mukha ni Johan Stanford, ang dating asawa. Gwapo pa rin to, ngunit halata sa kanyang mga mata. Ang isang lalaking walang kaluluwa, malamig, matigas at parang laging may dinadalang mabigat na dusa. Sa tabi nito ay ang larawan ni Christine, ang ampon niyang kapatid, na gumawa ng lahat ng kasinungalingan upang sirain siya at agawin ang kanyang posisyon bilang misis ng pamilya Stanford. 7 taon na nakakalipas, ginawan siya ng peking ebidensya ni Christine. Pinaniwala nito sa Johan na nagtaksil sa Sofia, nakipagkanulo sa kalabang kumpanya at nagpalaglag ng kanilang sanggol kapalit ng malaking halaga. Kahit anong pagmamakaawa at pag-iyak ni Sofia habang nakaluhod sa paanan ng asawa, hindi siya pinakinggan ni Johan. Pinagtabuyan siya nito sa gitna ng unos nang dumalak ang dugo sa kanyang mga hita dahil sa matinding stress at pagmamaltrato ng pamilya nito. Inakala ng lahat na patay na ang sanggol sa kanyang tiyan. Inakala ng lahat na pumanaw na si Sofia sa kalsada, ngunit pinalad siyang mailigtas sa isang matandang bilyonaryo sa abroad. Hindi lang isa, kundi 2 ang sanggol na nasa kanyang tiyan, ang kambal na sina Liam at Mia. Christine, Johan, handa na ba kayong magbayad? Bulong ni Sofia sa kanyang sarili habang dinidiin ng kuko sa larawan ng dalawa. Pagdating ng 8:00 ng gabi, ang Grand Ballroom ng Manila Hotel puno ng pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo at politika. Ang lahat nakatuon ng pansin sa nalalapit na pagbagsak ng Stanford Group. Dahil sa pagkawala na napakalaking pondo sa nakalipas na mga taon, ang tanging pag-asa na lamang ni Johan upang mailigtas ang kanyang imperyo ay ang misteryosong investor mula sa Vain Enterprises. Nakatayo si Johan sa gilid ng stage, nakasuot ng maayos na black tuxedo, hawak ang isang baso ng whiskey. Sa tabi niya ay si Christine, nakasabit ang kamay sa kanyang bisig habang nakasuot ng mamahaling kulay gintong gown. Johan, huwag ka nang mag-alala. Kapag nakipag-cooperate sa atin ang Vain Enterprises ngayong gabi, may iwasan natin ang bankruptcy. At pagkatapos noon, maaari na nating ituloy ang kasal natin. Malambing na wika ni Christine habang nakasandal sa balikat ng lalaki. Di sumagot si Johan. Ininom niya ang whiskey sa isang lagok lamang. 7 taon na nakalilipas mula nang palayasin niya sa Sofia, ngunit hanggang ngayon gabi-gabi pa rin siyang binabangungot ng mga huling salita ng kanyang dating asawa. Magsisisi ka, Johan. Magsisisi ka kapag nalaman mo ang katotohanan. Mula nang mawala si Sofia, hindi na muling naging masaya si Johan. Naging asinghalimaw siya sa trabaho, di kailanman pinaramdam kay Christine ang anumang pagmamahal kahit na nakatakda silang ikasal. Biglang namatay ang mga ilaw sa bulwagan, pinalitan ng isang maliwanag na spotlight na nakatutok sa grand entrance door. Ladies and gentlemen, anunsyo ng host sa microphone. Please welcome the global CEO of Vain Enterprises, Ma'am Faye Vain. Bumukas ang 2 malaking pinto. Unang pumasok ang 2 maliliit na bata. Si Liam na nakatuksido at si Mia na nakagaw ng pambata. Sa gitna nila ay isang napakagandang babaeng nakasuot na isang body-hugging, deep crimson red dress na gawa sa mamahaling seda. Ang kanyang buhok nakatali ng maayos at ang kanyang mga labi may pulang lipstick na nagbibigay ng matapang at makapangyarihang aura. Tahimik ang buong silid, lahat na pasinghap sa ganda at lakas ng presensya ng babae. Ngunit para kay Johan, tila huminto ang ikot ng mundo. Bumagsak ang hawak ng crystal glass sa semento, nabasag sa libo-libong piraso. Naging napakalakas ang tibok ng kanyang puso habang lumalaki ang kanyang mga mata sa gulat at pandalamig ng kanyang buong katawan. Ang mukhang yon, ang mga matang yon. Sofia? Nauutal at halos walang boses na naisambit ni Johan. Lumingon si Sofia sa direksyon ni Johan. Di man lang siya kumurap. Lumakad siya patungo sa kinaroroonan ng dating asawa at nang namumot lang si Christine. Ang tunog ng kanyang high heel sa sahig parang hatol ng kamatayan sa pandinig ng dalawa. Huminto si Sofia sa tapat mismo ni Johan. May eleganteng ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata kasing lamig ng yelo. Good evening, Mr. Stanford. Malamig niyang wika habang nakatingin diretsyo sa mata ng lalaki.
It seems you've mistaken me for a dead woman. My name is Faye Vane, and I am here to take everything you own. Nabalot na nakabibinging katahimikan ang buong Grand Ballroom ng Manila Hotel. Ang dating maingay na umpukan ng mga mamamahayag at kilalang bilyonaryo na palitan ng panginig ng hangin dahil sa matinding tensyon. Sa gitna ng bulwagan nakatayo ang dalawang taong dating pinagbuklod ng pag-ibig, ngunit ngayon pinaghihiwalay na ng isang napakalalim na bangi ng galit, dusa at dumanak na dugo. Nakatitig si Johan kay Sofia, parang gustong kumawala ng kanyang puso sa kanyang dibdib. 7 taon niyang dinala ang guilt, ang bangungot at ang matinding pangungulila sa babaeng pinalayas niya sa gitna ng unos. Ang babaeng inakala niyang nawala na ng tuluyan sa mundo ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Mas maganda, mas matapang at may dalang aura ng isang reynang handang manira ng imperyo. Sofia, ikaw talaga yan. Hawak na Johan ang kanyang sariling dibdib. Utal at halos hindi makahinga habang humahakbang ng bahagya paitaas ang kanyang kamay upang subukan hawakan ang mukha ng babae. Buhay ka! Buhay ka! Bago pa man maidikit na Johan ang kanyang mga daliri sa balat ni Sofia, mabilis binaba ng personal bodyguard ni Sofia ang kamay ng lalaki. Lumapit si Mark at pumatlang sa gitna nilang dalawa. Mr. Stanford, please keep your hands to yourself. Malamig at formal na babala ni Mark. You are addressing the global CEO of Vane Enterprises. Show some respect. Nanginginig ang buong katawan ni Christine sa tabi ni Johan. Namumutla ang kanyang mukha, halos mawalan siya ng balanse sa ibabaw ng kanyang mataas na heels. Imposible. Paano nabuhay ang basurang babaeng to? Nasikaso niya lahat 7 taon nang nakalilipas, siniguradong walang pera, walang makakain at mamamatay sa kalsada si Sofia kasama ng sanggol sa tiyan nito. Hindi pwede to, sigaw ni Christine, pilit binabalik ang kanyang tapang habang nakaturo ang daliri kay Sofia. Johan, wag kang magpapaloko, hindi siya si Sofia. Patay na si Sofia 7 taon nang nakakalipas. Isa siyang impostora na pinadala ng mga kalaban mo para guluhin ng Stanford Group. Dahang-dahang pinalihis si Sofia ang kanyang tingin patungo kay Christine. Ang kanyang mga mata parang 2 talim ng kutsilyo na kayang sumugat sa kahit kaninong tumitig dito. Impostora? Mahinang natawa si Sofia. Isang tawa na walang anumang saya kundi puno ng matinding paghamak. Miss Christine Vance o mas magandang tawaging Miss Christine Stanford ngayon. Mukhang takot na takot ka at nagpapanik agad ang utak mo. Bakit? May kinatatakutan ka bang multo mula sa nakaraan? Manahimik ka. Galit na sigaw ni Christine. Ngunit halata ang panginginig sa kanyang boses. Sapat na, Christine. Sigaw ni Johan na kinarinig ng buong bulwagan. Pinalayo niya ang kamay ni Christine na nakakapit sa kanyang bisig. Di maitatwa ni Johan ang kanyang nakikita at nararamdaman. Ang boses na yon, ang hugis ng mga mata at ang presensya, si Sofia to, ang kanyang dating asawa. Muli, humarap si Johan kay Sofia. Kanyang binaba ang kanyang tingin sa 2 bata na nakahawak sa mga kamay ng babae. Si Liam na nakatitig sa kanya ng may malamig at matalas na mata at si Mia na nakatago ng kaunti sa likod ng gown ng kanyang ina. Nang makita ni Johan ang mukha ni Liam, tila sinaksak ng paulit-ulit ang kanyang puso. Ang hugis ng panga ng bata, ang matangos na ilong at ang kulay ng mga mata nito. Itong eksaktong kopya ng sarili niyang mukha nang bata pa siya. Ang mga batang ito. Nauutal na tanong ni Johan habang nagsisimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Sino sila, Sofia? Ilang taon na sila? Naramdaman ni Sofia ang pagpukpok ng galit sa kanyang dibdib. Ngayon nagtatanong ka? Ngayon nagmamalasakit ka? Matapos mo kaming itapon na parang basura. Bago pa man makasagot si Sofia, humakbang pabalik si Liam. Tumingin ang 5 taong gulang na bata kay Johan nang walang anumang takot. My name is Liam Vane. Matatag na wika ng bata sa malinis na Ingles. And this is my twin sister, Mia. We are 5 years old, and if you're trying to talk to our mother, I suggest you speak with her lawyer first. You don't look like someone important enough to waste her time. Nasinghap ang mga taong nakikinig sa paligid. Ang 5 taong gulang na bata ay may dila at tapang na mas malalim pa sa isang may gulang na negosyante.
Lumaki ang mga mata ni Johan. 5 taon, 7 taon mula nang umalis siya. Biglang pumasok sa kanyang isip ang posibilidad. Sila ang mga anak ko. Hindi nawawala ang sanggol. Buntis siya ng kambal ng palayasin ko sila. Sofia, sila ba? Huwag mong dire-diretsohin ang pagtawag sa pangalan ko, Mr. Stanford. Putol ni Sofia sa sasabihin ng lalaki. Inayos niya ang kanyang pagtawag sa pangalan ko, Mr. Stanford. Putol ni Sofia sa sasabihin ng lalaki. Inayos ang posture at tinaas ang kanyang baba. Nandito ako ngayong gabi hindi para mag-reunion sa'yo o makipagplastikan. Nandito ako bilang majority shareholder ng Stanford Group. As of 5 o'clock this afternoon, Vane Enterprises officially owns 40% of your company's shares. Napapikit si Christine at napakapit sa mesa sa kanyang likod. Ano? Paano nangyari yon? Nangyari yon dahil bumagsak ang negosyo ninyo dahil sa kawalan mo ng kakayahan at sa pagiging bulag ng CEO ninyo. Malamig na wika ni Sofia habang nakatitig kay Johan. Bukas na bukas din, sa boardroom ng Stanford Tower, gaganapin ang unang board meeting sa ilalim ng aking pamumuno. Kung ayaw mong makitang tuluyang mabankrupt ang pamilya mo, sisiguraduhin mong nakaluhod ang mga paa mo sa harap ng mesa bukas, Johan. Hindi makapagsalita si Johan. Ang sakit at ang gulat tila nagparalisa sa kanyang buong katawan. Kinuha ni Sofia ang kamay ni Liam at Mia. Dahan-dahan siyang tumalikod upang lumakad pabalik sa exit door ng ballroom. Ngunit bago pa siya tuluyan makalayo, huminto siya at lumingon muli sa dalawa. Oh, by the way, Christine, dagdag ni Sofia na may kasamang isang nakamamatay ng ngiti. I-enjoy mo na ang huling araw mo sa Stanford Mansion dahil ang bahay na yon nakapangalan pa rin sa tunay na Mrs. Stanford at kukunin kong uli ang sa akin. Sa bawat hakbang ni Sofia palabas ng kwarto, ang tunog ng kanyang sapatos ay parang tambol ng digmaan. Nagsimula na ang kanyang paghihiganti. Mabilis na kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa pagbabalik ng nawawalang misis na Johan Stanford bilang ang makapangyarihang CEO ng Vane Enterprises. Ang dating skandalo ng pamilya Stanford 7 taon nang nakalilipas, muling nabuhay sa mga pahayagan at social media. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na si Sofia ang kabawang biktima na pinagchichismisan ng lipunan. Siya nang nakakatakutang predator na nakandang lumamon sa naghihingalong imperyo ng mga Stanford. Alas 9 pa lang ng umaga, nabalot na matinding takot at panginginig ang buong huling palapag ng Stanford Tower. Lahat ng board members, executive at mga stockholder tahimik na nakaupo sa loob na napakalaking boardroom. Sa dulo ng mahabang glass table nakaupo si Johan. Malalalim ang itim na ilalim sa kanyang mga mata dahil hindi siya nakakatulog kahit isang segundo kagabi. Ang utak niya paulit-ulit binabalikan ang mukha ng kambal, lalong-lalo na si Liam. Johan, kailangan natin tawagan ang mga abogado natin, bulong ni Christine habang nakaupo sa tabi ng lalaki. Namumula ang mga mata sa galit at takot. Hindi pwedeng basta-basta na lang niyang angkinin ng kumpanya. Pinalayas mo siya, wala siyang karapatan dito. Marahimik ka, Christine. Malamig ngunit mariing utos ni Johan nang di man lang ito nililingon. Kung di dahil sa mga kapabayan mo sa financial reports ng subsidiary companies na nakalipas sa 3 taon, hindi makakabili ang Vane Enterprises ng 40% ng stocks natin. Ikaw ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Ako pa ang may kasalanan ngayon? Panlalaban ni Christine, ngunit mabilis na naputol ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang 2 malaking double door ng boardroom. Pumasok si Sofia. Nakapansot siyang kulay midnight blue na gawa sa mamahaling silk, habang nakatali ng mahigpit ang kanyang buhok sa isang sleek high ponytail. Bawat hakbang ng kanyang stiletto sa makintab na sahig, parang patak ng oras patungo sa bitayan. Sa kanyang likuran, nakasunod ang 2 matataas na legal counsel mula sa abroad, ang kanyang assistant na si Mark at ang 5 taong gulang na si Liam na nakasuot ng maayos sa navy blue vest. Napasinghap lahat ng board members, di dahil sa ganda ni Sofia kundi dahil sa batang kasama nito. Si Liam kumikilos na may sobrang dignidad. Pumasok na nakapamulsa ang isang kamay, malamig ang tingin sa mga tao at dinala ang sarili na parang isang tunay na tagapagmana ng pamilya Stanford.
Umupo si Sofia sa kabisera ng mesa, ang pwestong dating para lamang sa chairman at CEO ng kumpanya. Binaba ni Mark ang isang makapal na folder sa harap ni Sofia. "Good morning, gentlemen and Miss Vance." Panimula ni Sofia, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng otoridad na nagpatahimik sa buong silid. "I won't waste anyone's time here. As the owner of 40% voting shares, I'm officially exercising my right to restructure the board today." "Sofia, hindi mo po pwedeng gawin yan." Muling sumingit si Christine habang nakatayo at tinuturo ang daliri. "May kontrata ang kumpanyang ito sa Stanford Family Trust. Hindi ka basta-basta po pwedeng magpalit ng mga opisyal." Inangat ni Sofia ang kanyang mga mata at dahan-dahang tumitig kay Christine. Sa isang simpleng galaw lang ng kanyang daliri, inabot ng abogado ni Sofia ang isang legal document kay Johan. "Miss Christine Vance," malamig na wika ni Sofia. "Nilabas lang ng forensic accountants ko noong isang linggo ang audit ng Stanford Fashion Line, ang kumpanyang hawak mo. May nawawalang humigit kumulang 500 milyong piso sa loob ng huling 2 taon at ang lahat ng pondo dumaan sa iyong personal offshore account sa Cayman Islands." Biglang nawala ng kulay ang mukha ni Christine. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa mga papel na binubuklat na ngayon ni Johan. "Ano to, Christine?" tanong ni Johan. Ang boses puno ng nag-aalab na galit habang binabasa ang mga bank statements at audit report. "Pag nanakaw to sa kumpanya, ginagamit mong pera ng Stanford Group para sa sarili mong kapakinabangan?" "Nagsisinungaling siya, Johan. Peke ang mga papel na yan. Ginawa niya yan para sirain ako sa'yo," sigaw ni Christine, habang nagsisimulang lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. "The evidence is stamped and verified by the International Financial Fraud Commission, Ms. Vance," maotoridad na singit ng legal counsel ni Sofia. "If you do not sign your resignation paper right now, the Philippine National Police will be waiting outside this building to arrest you for grand embezzlement." Napasandal si Christine sa kanyang upuan. Basag na basag ang mukha at pilit na humingi ng tulong sa tingin kay Johan. Ngunit di siya nilingon ng lalaki. "Sign it, Christine," utos ni Johan sa isang napakalalim at nakakatakot na boses. "Bago pa kita mismong ipakulong." Wala nang nagawa si Christine kundi ang pumirma nang nanginginig ang kamay bago mabilis na tumakbo palabas ng boardroom habang umiiyak sa matinding kahihiyan. Naiwan ang matinding katahimikan sa silid. Tumingin si Sofia kay Johan na ngayon nakatitig sa kanya nang may matinding pait at pangungulila. "Now that the trash has been cleared out," wika ni Sofia habang inaayos ang kanyang mga papel, "let us talk about you, Mr. Johan Stanford." Tumingin si Liam sa kanyang ina, pagkatapos tumingin sa lalaking nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Lumapit ang malit na bata sa gitna ng boardroom, tinaas ang kanyang ulo upang harapin si Johan. "Are you the man who threw my mother out in the storm 5 years ago?" tanong ni Liam sa malamig at malinaw na boses. Sinaksak ng libo-libong kutsilyo ang dibdib ni Johan nang marinig ang tanong ng bata. Lumuhod siya mula sa kanyang upuan, di pinalagpas ang pagkakataon na mapantayan ang antas ng tingin ng kanyang anak. "Liam, I made a terrible mistake," nauutal na pagsusumamo ni Johan habang lumalabas ang totoong luha mula sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ko. Patawarin niyo ako ng mommy mo." Tumingin si Liam sa kanya nang walang kaunting awa sa mukha. Isang ekspresyon na nakuha mismo ng bata sa sarili nitong ama. "You don't deserve her forgiveness, Mr. Stanford, and you certainly don't deserve to be called our father." Direktang sagot ni Liam bago tumalikod at bumalik sa tabi ng kanyang ina. Tumingin si Sofia kay Johan na nakahulog pa rin sa sahig sa harap ng lahat ng kanyang board members. Walang natira sa matayog at aroganteng billionaire. "This is just the beginning, Johan," bulong ni Sofia na naririnig lamang ng lalaki. "I will strip you of your wealth, your power, and your name until you have nothing left, just like I did 7 years ago." Matapos ang madugong pagpupulong sa boardroom ng Stanford Tower, naging mabilis ang pagkahulog ng mga domino. Ang balitang tinanggal sa posisyon si Christine Vance at nahaharap sa demanda para sa kasong grand embezzlement, naging pambansang usapin. Ngunit para kay Johan, wala nang halagang reputasyon ng kumpanya o ang perang nawala. Ang tanging paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang utak ay ang mga salitang ng 5 taong gulang na si Liam. "You don't deserve to be called our father."
Pumasok si Johan sa kanyang pribadong opisina. Pabalagbag na sinarado ang pinto at dinala ang dalawang kamay sa kanyang mukha. Lumuhod siya sa gilid ng kanyang mesa, isang lalaking sanay sa tinitingala ng lahat, ngunit ngayon pinalakod ng sarili niyang konsensya at matinding dusa. Sofia, ang mga anak ko, bulong niya sa sarili, habang ang mga luhay patuloy na pumapatak sa mamahaling carpet ng opisina. Buhay sila, buhay ang kambal. Samantala, sa isang eksklusibong suite sa penthouse ng Grand Hyatt, tahimik na nakatayo si Sofia sa tapat ng napakalaking glass window na nakatutok sa buong skyline ng Bonifacio Global City. Hawak niyang isang baso ng wine. Sa kabila ng tagumpay sa ginanap na board meeting, walang anumang saya sa kanyang dibdib. Puno pa rin to ng lason at pait. Bumukas ang pinto ng silid, pumasok si Mark. Ma'am Faye, sinubukan po ni Mr. Stanford magpadala ng mga bulaklak at mamahaling laruan para sa kambal. Narito rin po ang humigit kumulang 30 missed calls mula sa kanyang pribadong numero. Nang uuyam na natawa si Sofia, ipunin niyo lahat ng laruan, ibigay sa orphanage. Ang mga bulaklak itapon sa basurahan. Kung gusto niyong tumawag, sabihin mo sa abogado ko siya makipag-usap. Naiintindihan ko po, tugon ni Mark. Ngunit ma'am, may isa pa po tayong malaking problema. Sinusundan ng private investigators ni Christine si Miss Mia kaninang tanghali nang lumabas to kasama ng nanny para bumili ng ice cream. Mabilis pong naagapan ang security detail natin pero maliwanag na desperado na si Christine. Committed ang mga mata ni Sofia. Natapon ang kaunting wine mula sa kanyang baso dahil sa biglang panginig ng kanyang kamay sa matinding galit. Ang kahit anong banta sa kanyang mga anak ay ang tanging bagay na kayang magpalabas ng tunay na halimaw sa loob niya. Pabantayan mo ng triple ang kambal, Mark. Malamig, ngunit may pagbabanta niyang utos. At siguraduhin mong di makakalabas ng bansa si Christine. Gusto ko siyang makitang gumagapang sa putik. Gabi na nang makauwi si Christine sa kanyang tinitirhang luxury condominium. Wala nang mamahaling alahas, wala nang kanyang posisyon sa Stanford Group at ang mga bank accounts niya opisyal nang pinalagyan ng freeze order ng korte. Ang dating maarte at aroganteng babae mukhang sabog at baliw habang nagtatapon ng mga gamit sa loob ng kanyang kwarto. Hindi pwede to. Hindi ako po pwedeng matalo ng basurang yon, sigaw ni Christine habang hinihingal. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number ang nasa screen. Agad niya itong sinagot. Sino to? Galit niyang asik. Nawalan ka na ba ng bait, Christine? Wika na isang malamig at misteryosong babae ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay dumaan sa isang voice alterer upang hindi makilala. Sinabi ko sa iyo 7 taon na nakakalipas. Siguraduhin mong patay na si Sofia bago ka umalis ng bansa. Ngayon nagbalik siya at hawak na niyang leg ng Stanford Group. Nandito siya. Buhay siya. Nanginginig na sumbati Christine. At may kasama siyang 2 bata. Ang kambal nila ni Johan. Kapag nalaman ni Johan na tayong nagpeke ng DNA test at financial reports, 7 taon na nakakalipas, papatayin niya ako. Papatayin tayo ni Johan? Manahimik ka. Galit na utos ng lalaki sa telepono. Kung mahuhuli ka ng pulis, siguraduhin mong hindi lalabas ang pangalan ko. Dahil kung idadamay mo ko, sisiguraduhin ko, hindi ka na makakaabot sa kulungan ng buhay. Tulungan mo ko, pagmamakaawa ni Christine. Kailangan kong mawala si Sofia. Kung mawawala siya at ang kabal, mapupunta ulit sa akin si Johan. Natawa na napakasama ang lalaki sa kabilang linya. Ang utak mo talaga napakababaw. Huwag mong gagalawin si Sofia ngayon. Ang kailangan natin, ang Stanford Group. Ihanda mo ang sarili mo. Magsisimula na 2 bahagi ng plano at sa pagkakataon to, sisiguraduhin natin hindi lang kumpanya ang mababagsak, kundi pati na ang buhay ni Johan Stanford. Habang nangyayari yon sa loob ng Stanford Mansion, pumasok sa Johan sa dating kwarto nila ni Sofia. Isang kwartong 7 taon niyang pinalak at hindi pinagalaw sa mga kasambahay. Mabigat ang amoy ng lumang silid. Lumapit si Johan sa cabinet at binuksan isang maliit na vault. Mula sa loob nilabas niya isang lumang sobre na naglalaman ng ultrasound report at blood test na binigay sa kanya ni Christine 7 taon na ang nakakalipas. Ang ebidensyang nagpapatunay daw na nagpalaglag si Sofia at hindi sa kanya ang sanggol.
Dahil sa mga pagdududa na pumasok sa kanyang isip matapos makita ang kambal, kinuha ni Johan ang kanyang telepono at tinawagan ng pinagkakatiwalaan niyang Head of Private Security. Kailangan ko ng forensic analysis sa lahat ng dokumento na binigay sa akin ni Christine Vance 7 taon nang nakakalipas, utos ni Johan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding kaba at pait. I-retrace mo rin lahat ng medical records ng ospital kung saan pinalabas na nagpalaglag si Sofia. Opo, Mr. Stanford. May mabilis na resulta po ba kayong kailangan? Gawin mo, ngayon din. Sagot ni Johan habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa lumang larawan nila ni Sofia nung masaya pa sila. Dahil naramdaman ko na ang pinakamalaking kasalanan ng buhay ko, hindi lang ang pagtatapon sa aking asawa, kundi ang paniniwala sa isang napakalaking kasinungalingan. Nabalot na nakatutulinting nakatahimikan ang pribadong opisina ni Johan habang patuloy na pumapatak ang ulan sa labas. 2 oras na nakakalipas mula nang utusan niya ang kanyang head of security na imbestigahan muli ang nakaraan. Sa kanyang mesa nakapatong isang bagong kulay brown na envelope, ang resulta ng mabilisang forensic analysis at re-investigation sa mga ospital at laboratorio. Nanginginig ang mga daliri ni Johan habang binubuksan ang seal. Nang mabasa niya ang unang linya ng ulat, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. The ultrasound reports, DNA results, and medical discharge papers dated 7 years ago were completely falsified. Hospital records confirm Mrs. Sophia Stanford never underwent any abortion procedure. Furthermore, the blood samples provided for the paternity fraud were tampered with using synthetic markers. Bumagsak ang mga papel mula sa kanyang mga kamay. Lumabas ang panibagong pahina kung saan ang mga screenshot ng malalaking wire transfer mula sa personal account ni Christine patungo sa doktor na medtech na pumirma sa mga peking dokumento. Hindi ito maaari. Pabulong at nanginginig na naisambit ni Johan. Naalala niya ang gabing yon, 7 taon nang nakalilipas. Ang gabing nakalahod si Sofia sa kanyang paanan sa gitna ng hagupit ng bagyo. Umiiyak. Dumalak ang dugo sa mga hita nito dahil sa matinding tensyon at pananakit ng pamilya. Naalala niya kung paano niya tinulak ang kanyang asawa, kung paano niya ito pinagtabuyan at sinabihang isang taksil at mamamatay tao. Johan, nagmamakaawa ako sa'yo. Pakinggan mo ko, anak natin to, wala akong ibang lalaki. Ang mga huling sigaw ni Sofia ng gabing yon, muling umalingaw-ngaw sa kanyang tenga na parang hatol ng kamatayan. Pinalayas ko siya. Tinapon ko ang sarili kong asawa at mga anak. Napasigaw si Johan sa matinding dusa habang pinalo ng kanyang kamao ang glass table na nagdulot ng malalim na lamat dito. Napaluhod siya sa sahig, humahagulhol tulad ng isang batang nawala ng lahat. Ang galit na dinala niya 7 taon, hindi pala galit sa isang taksil na asawa, kundi ang sarili niyang kabulagan na sumira sa buhay ng mga taong pinakamamahal niya. Samantala, sa isang eksklusibong fine dining restaurant sa Makati, katatapos lang ng isang business dinner ni Sofia kasama ng ilang prominenteng foreign investors. Habang naglalakad siya tungo sa parking basement kasama ng kanyang 2 bodyguard at ng assistant na si Mark, biglang huminto ang isang itim na van sa kanilang harapan. Mabilis bumukas ang pinto, lumabas ang 3 lalaking nakamaskara, may hawak ng mga patalim at bakal na tubo. Ma'am Faye, sa likod po kayo? Mabilis sa sigaw ng bodyguard ni Sofia habang inaharang ang mga umatake. Naging mabilis at madugo ang kaguluhan sa basement dahil sa gulat na paatras si Sofia, ngunit bago pa man siya makalapit sa kanyang sasakyan, isa pang lalaking lumitaw sa kanyang likuran. Mabilis tinutok ang isang may lason o pampatulog na basahan sa kanyang mukha. Sumigaw si Sofia, ngunit mabilis na nanghina ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Isakay niyo na yan, bilis! Sigaw ng pinuno ng mga kidnapper. Ngunit bago pa man maipasok si Sofia sa loob ng van, isang mabilis na SUV ang humarurot at humalang sa kalsada. Bumukas ang pinto, mabilis tumakbo si Johan. Kanina pa palihim na sumusunod sa sasakyan ni Sofia upang magmakaawa ng kapatawaran. Bitawan niyo siya?
Galit na sigaw ni Johan. Parang isang halimaw na nawala ng bait sa Johan habang sinusuntok at pinatutumba ang dalawang lalaking humahawak kay Sofia. Kahit natamaan sa Johan ang bakal na tubo sa kanyang balikat, natagpas ng patalim ang kanyang braso, hindi siya huminto. Sa bawat patak ng dugo mula sa kanyang katawan, ang tanging nasa isip lang niya, protektahan ang babaeng pilit niyang binabawi mula sa kamatayan. Nang marinig ang mga tunog ng mga sirena ng pulisya na itinawag ni Mark, mabilis tumakas ang mga natitirang salarin gamit ang van. Naiwan ang nawalan ng malay na si Sofia at ang duguan, ngunit nakatayo pa rin na si Johan. Dahan-dahan lumuhod si Johan sa sahig, inangat ang ulo ni Sofia upang idikit sa kanyang dibdib. Sofia, Sofia, gising! Umiiyak ang bulong ni Johan habang pilit pinupunasan ang dumi sa mukha ng babae gamit ang dugoang kamay. I'm so sorry. Nalaman ko na lahat, patawarin mo ko. Dahan-dahang minulat ni Sofia ang kanyang mga mata. Na makita ang mukha ni Johan na puno ng dugo at luha, naramdaman ang panginig ng katawan ng lalaki. Pumasok ang isang matinding tensyon sa kanyang dibdib. Ito ang lalaking kinamuhian niya ng 7 taon. Ngunit sa pagkakataong to, nakikita niya sa mata ng lalaki ang isang bagay na di pa niya nakikita kailanman. Ang purong dusa ng isang taong na lamang pumatay siya ng sarili niyang kaluluwa. Bitawan mo ko? Mahinang wika ni Sofia. Habang pilit tinutulak ang dibdib ng lalaki, ngunit di pa rin ganap na bumabalik ang kanyang lakas. Hindi na kita bibitawan muli, Sofia. Umiiyak na sagot ni Johan habang mahigpit siyang niyayakap. Kahit patayin mo kung gabi, hindi na ako aalis sa tabi mo. Mabilis na bulabog ang buong ospital nang mapuno ng mga tauhan ng Vane Enterprises at Stanford Group ang VIP floor. Nakaupo si Sofia sa gilid ng kwarto habang sinusuri ng doktor ang kanyang vital signs. Walang seryosong pinsala sa kanyang katawan, maliban sa kaunting pasa sa kanyang pulso, ngunit ang kanyang utak patuloy na gumagana sa matinding bilis. Sa kabilang bahagi ng kwarto nakatayo sa Johan, bagsak ang mga balikat nito, balot ng tahi at bandage ang kanyang braso at balikat at may bakas pa rin na natuyong dugo sa kanyang kwelyo. Di siya umalis sa kwarto kahit paulit-ulit siyang pinaalis ng mga bodyguard ni Sofia. Ma'am Faye, nahuli na ng mga pulis ang 2 sa mga umatake. Pumasok si Mark at nagulat sa mahinang boses. Ang sasakyan na ginamit ay nakarehistro sa isang shell company na may direktang koneksyon kay Christine Vance. May warrant of arrest na laban sa kanya, ngunit kasalukuyan siyang nagtatago. Nang marinig ang pangalang yon, lalo naging malamig ang aura sa loob ng silid. Christine? Mabilis sumakbang si Johan pabalik sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga mata nag-aapoy sa matinding poot. Sisiguraduhin kong sa kulungan na siya mabubulok. I will destroy everything she touches. Dahan-dahang inangat ni Sofia ang kanyang ulo, tinutok ang kanyang malamig na tingin kay Johan. Ipagtatanggol mo ako ngayon? Panimula ni Sofia, ang kanyang boses may kasamang matinding pait na sumugat sa hangin. Pagkatapos ng 7 taon, pagkatapos mong makinig sa mga kasinungalingan ng babaeng yon at itapon ako sa gitna ng unos na parang basahan? Sumikip ang dibdib ni Johan. Lumapit siya ng dahan-dahan, pilit tinitiis sa matinding sakit ng kanyang mga sugat. At dahan-dahan lumuhod sa sahig sa tapat ng kama ni Sofia. Ang isang bilyonaryong kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay nakaluhod ngayon, nakayuko ang ulo habang bumapatak ang mga luha sa kanyang mga kamay. Nalaman ko ng lahat, Sofia. Nanginginig na boses ni Johan. Nakita ko ang mga falsified reports. Ang mga pinalsipikang dokumento 7 taon ang nakalilipas. Wala silang ginawa kundi linlangin ako. At ang pinakamasakit, pinalayas kita habang daladala mo ang mga anak natin. Tumingin si Sofia sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. 7 taon niyang pinagdasal ang sandaling to. Ang makitang dumudugo ang puso ni Johan at nagmamakaawa ng kapatawaran. Ngunit ngayong nasa harap niya na to at walang natirang saya sa kanyang dibdib, kundi napakabigat na dusa. Do you think an apology will undo 7 years of suffering, Johan? Mahinang tanong ni Sofia habang nanginginig ang kanyang sariling boses. Do you know what it felt like to freeze on the streets while bleeding? Do you know how hard it was to give birth to Liam and Mia in a foreign country without knowing if we would survive tomorrow?
Patawarin mo ko. Pakiusap, Sofia, isumpa mo ko. Saktan mo ko, kunin mo lahat ng pera at kumpanya ko. Huwag mo lang ipagkait sa akin ang pagkakataong bumawi sa'yo at sa mga anak natin. Umiiyak na pagsusuma mo ni Johan, pilit na inaabot ang kamay ng babae. Bago pa man makasagot si Sofia, dahan-dahan bumukas ang pinto ng VIP room. Pumasok ang kambal na sina Liam at Mia kasama ng kanilang nani. Na makita ng dalawang bata ang kanilang ina, may pasa sa kamay at ang dugo ang lalaking nakaluhod sa sahig, huminto sila. Lumapit si Mia sa tapat ng kama, niyakap ang leg ng kanyang ina habang nakatingin na may takot kay Johan. Si Liam naman humahakbang tungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Tumingin ng maliit na bata sa nakaluhod na lalaki. "Are you bleeding because you protected my mommy?" Tanong ni Liam sa malinaw at seryosong boses. Inangat ni Johan ang kanyang basang mukha, tumitig sa kanyang anak. "Liam, I'm sorry. I failed to protect your mommy 7 years ago, but I will never let anyone hurt her again, even if I have to give my life." Tinitigan ni Liam ang mga mata ni Johan, ang bata na may matalas na isip at kakayahang magbasa ng tao tulad ng sarili nitong ama ay nakakita ng purong katotohanan at matinding dusa sa mata ng lalaki. "You are a foolish man, Mr. Stanford," wika ni Liam habang nakapamulsa pa rin ang isang kamay. "But if you really want to pay for your mistakes, stop crying like a weakling and start catching the bad people who tried to hurt my mother." Nagkatinginan sina Sofia at Johan. Ang determinasyon sa mata ng 5 taong gulang na bata nagdala ng panibagong hangin sa silid. Ngunit sa gitna ng matinding emosyon biglang tumunog ang telepono ni Johan. Inabot niya ito at sinagot. Sa kabilang linya pumasok ang boses ng kanyang head of security na may dalang balitang nagpalamig sa buong katawan ng lalaki. "Mr. Stanford, nahanap na po natin ang lokasyon ni Christine Vance, ngunit hindi po siya nag-iisa. Kasama niyang inyong uncle, si Richard Stanford. Sila po ang tunay na mastermind sa pagpapabagsak ng pamilya niyo 7 taon ang nakakalipas." Naniga sa Johan. Si Richard Stanford ang sarili niyang tiyuhin na tinuring niyang pangalawang ama matapos mamatay ang kanyang magulang. "At Mr. Stanford?" Dagdag ng investigator sa telepono. "May nilagay silang mga explosive charges sa main warehouse ng Vane Enterprises sa port area. Nandun po ang bilyon-bilyong pondo at kagamitan ng kumpanya ni Ma'am Sofia." Ang pait ng nakaraan, mabilis na palitan ng umaapoy na panganib. Nang marinig ang pangalan ng kanyang tiyuhin, si Richard Stanford, tila nabuo ang huling piraso ng puzzle sa utak na Johan. Si Richard ang taong pilit na nag-uudyok sa kanya 7 taon nang nakakalipas na palayasin si Sofia upang makuha ng pamilya Vance at ng sarili nitong paksyon ang kontrol sa Stanford Group. Lahat ng kasinungalingan at paghihirap nila ni Sofia planado ng isang taong tinuring niyang sariling dugo. "Stay here with the kid, Sofia," mariing wika ni Johan habang mabilis pinalitan ng kanyang dugoang barong ng isang simpleng itim na jacket mula sa kanyang sasakyan. "Ako ang tatapos sa gulong ito." "No." Mabilis tumayo si Sofia mula sa hospital bed. Malamig ang tingin ngunit puno ng matinding determinasyon. "It's my warehouse and my company they are trying to destroy. Di ako magtatago habang tinatapos mong digmaan ko." Tinitigan ni Johan ng babae. Nakikita sa mata ni Sofia na walang makakapigil dito. "Then stay behind me. I won't let them touch a single hair on your head again." Pinagkatiwalan nila ang kambal sa pinakamatatag na security detail ng Vane Enterprises sa loob ng VIP room ng ospital bago sumakay sa 2 convoy ng mga armadong sasakyan patungong port area. Ilang minuto bago maghating gabi, ang lumang warehouse ng Vane Enterprises sa gilid ng pantalan nababalot ng matinding dilim at amoy ng gasolina. Sa loob, nakatayo si Christine, sabog ang buhok, nanginginig ang mga kamay, hawak ang isang remote detonator. Sa tabi niya ay si Richard Stanford, isang matandang lalaking may malamig na ngiti at hawak na baril. "Mabubura na ang lahat ngayong gabi, Christine," malamig na wika ni Richard habang nakatitig sa mga kahon ng mamahaling kagamitan. "Kapag sumabog ang bodega nito, mawawalan ng kapital ang Vane Enterprises. Ang Stanford Group naman tuluyang babagsak at gagamitin ko ang natitira kong pera para bilhin ang buong kumpanya sa mababang halaga." "Paano si Johan?" Nauutal na tanong ni Christine. "Si Johan ay isang hangal na pinaikot mo lang," pabalang na sagot ni Richard.
At ngayong alam niya ng totoo, kailangan na rin siyang mawala. Sinong kailangan mawala, Uncle Richard? Isang malamig na boses ang umalingaw mula sa madilim na pasukan ng warehouse. Bumukas ang malalaking metal door at pumasok si Johan kasama si Sofia. Sa kani-kanilang likuran ay ang mga nakabarel na security personnel at mga miyembro ng Special Action Force na mabilis nakapalibot sa buong gusali. Nagulat si Christine at napaatras, ngunit mabilis siyang hinaltak ni Richard at tinutok ang baril sa dibdib ng babae habang pilit tinataas ang remote detonator sa kabilang kamay. Johan, Sofia! Sigaw ni Richard na may kasamang malupit na tawa. Napakagaling. Pumunta talaga kayo rito para magpakamatay? Isang pindot ko lang sa remote na to, sasabog ang buong rest house, kasama ng bilyon-bilyong pondo nyo at ng mga bangkay ninyo? Ibaba mo ang detonator, Uncle. Malamig na utos ni Johan habang dahan-dahan humahakbang paitaas. 7 taon mong sinira ang buhay ko. Sinira mong pamilya ko. Pinaniwala ako sa mga peking ebidensya para lang makuha mong kumpanya. Dahil hindi ka nararapat sa kumpanyang yan. Galit na sigaw ng matanda. Binigay ng ama mo ang lahat sa iyo at ang babaeng yan. Tinuro ni Richard si Sofia gamit ang baril. Ang babaeng yan na magiging dahilan ng pagbagsak mo dahil sa pagmamahal mo sa kanya, kaya't ginawa kong dapat gawin, pinalayas ko siya. Habang nagsasalita si Richard, dahan-dahan gumalaw si Sofia sa kabilang gilid ng madilim na haligi. Sa tunog ng kanyang matalas na instinct at matinding galit, nakalapit siya sa likod ng lalaki nang di napapansin. Patawarin mo ko, Johan. Patawarin mo ko. Umiiyak na sigaw ni Christine habang hawak ng matanda. Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang nagbayad sa mga doktor 7 taon nang nakalilipas. Manahimik ka, basurang babae. Galit na asik ni Richard at binaling ang baril sa ulo ni Christine. Yon ang pagkakataong hinihintay ni Sofia. Mabilis tumakbo si Sofia mula sa dilim. Pinalo na isang mabigat na bakal ng tubo ang kamay ni Richard, hawak ang detonator. Nabasag ang wrist ng matanda, tumalsik ang remote sa sahig. Napasigaw si Richard sa matinding sakit, ngunit mabilis niyang binaling ang baril kay Sofia. Mamatay ka na, basurang babae. Sofia! Sa isang split second, tumakbo si Johan at pumatlang sa harap ni Sofia. Isang malakas sa putok ng baril ang umalingaw sa buong warehouse. Napasinghap si Sofia habang lumalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Bumaon ang bala sa balikat at dibdib ni Johan. Bumagsak ang lalaki sa kanyang mga bisig, pumapatak ang saganang dugo sa sahig. Johan! Sigaw ni Sofia, pilit tinahawakan ng sugat ng lalaki habang mabilis pumasok ang mga pulis at pinatumba si Richard at Christine sa sahig. Nakaluhod si Sofia sa semento, hawak ang ulong duguan na sa Johan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nakatitig sa mukha ng dating asawa na unti-unting nawawala ng kulay. Sofia, mahinang bulong na Johan. Pilit tinataas ang kanyang dugoang kamay upang hawakan ang pisngi ng babae. I protected you this time. Patawarin mo ko? Huwag kang pumikit, Johan. Sigaw ni Sofia habang pumapatak ang sarili niyang mga luha sa mukha ng lalaki. Ang pader ng galit na tinayo niya sa loob ng 7 taon, tuluyang nabasag sa harap ng dugoang katawan ng lalaking handang mamatay para sa kanya. Huwag kang mamatay. Marami ka pang kailangan bayaran sa amin ng kambal. Lumaban ka. Ang tunog ng mga sirena ng ambulansya at pulisya, sumabay sa patuloy na pagbuhos ng ulan sa port area. Sa loob ng ICU ng St. Luke's Medical Center, tahimik at nababalot na matinding kaba ang buong palapag. 3 oras na nakalipas mula na ipasok sa Johan sa operating room upang alisin ang bala na bumuon sa kanyang dibdib. Nakatayo si Sofia sa tapat ng salamin ng silid. Nakasuot pa rin siya ng damit na may bakas ng natuyong dugo ni Johan. Ang dating matigas at malamig na CEO ay wala na. Ang nakatayo doon ay ang babaeng dumaan sa pinakamadilim na bangungot ng kanyang buhay. Sa kanyang tabi, nakahawak sa kanyang mga kamay ang kambal na sina Liam at Mia. Mommy, will Daddy be okay? Mahinang tanong ni Mia habang nakatingin sa kanyang ina gamit ang malalaking matang puno ng pag-aalala. Inayos ni Sofia ang buhok ng kanyang anak.
at dahan-dahan na lumuhod upang pantayan ang dalawang bata. He's fighting, baby. He's fighting for us. Tumingin si Liam sa kanyang ina. Mommy, do you still hate him? Natigilan si Sofia sa tanong ng kanyang anak. Tumingin siya sa pinto ng operating room. 7 taon niyang dinala ang galit, ang puot at ang pagnanais na ipaghiganti ang kanyang sarili at ang kambal. Ngunit nang makita niyang humarang si Johan sa tapat ng baril at handang isakripisyo ang sarili nitong buhay para sa kanya, narealize si Sofia ang isang malalim na katotohanan. Ang galit na dinala niya, hindi dahil sa nawala ang kanyang pagmamahal, kundi dahil sa matinding sakit ng pagmamahal na yon. Liam, mahinahong wika ni Sofia. People make terrible mistakes when they are blinded by lies. But when someone is willing to give his life to fix those mistakes, he deserves a chance to prove himself. Biglang bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang head surgeon. Mabilis tumayo si Sofia. Doc, kamusta po ang asawa ko? Mabilis niyang tanong. Di man lang tinanamamalayan, tinatawag niya na ulit tong asawa. Nangiti ang doktor habang nagtatanggal ng surgical mask. Theologically speaking, it's a miracle, Mrs. Stanford. Ligtas na po si Mr. Stanford. Naging tagumpay ang operasyon. Nailabas ang bala ng di natatamaan ng kanyang puso. Malaki ang kapit ng katawan niya sa buhay. Nakahinga na maluwag si Sofia, naramdaman ang pagtulo ng mga luha sa kanyang pisngi. Hindi na dahil sa dusa o galit, kung hindi, dahil sa labis na relief. Makalipas ang 3 buwan, naging mabilis at walang awa ang hatol ng korte. Si Christine Vance at Richard Stanford formal na nahatulan ng sentensyang life imprisonment ng walang parol dahil sa mga kasang murder attempt, grand embezzlement, kidnapping at falsification of public documents. Ang pamilya Vance tuluyang nawala ng kapangyarihan at ari-arian sa lipunan. Sa kabilang banda, ang Stanford Group at Vane Enterprises opisyal na nagkasundo sa isang grand merger na nagpatatag sa kumpanya bilang ang pinakamalaking conglomerate sa buong Timog Silangang Asya sa ilalim ng pamumuno na CEO Fay Vane at Chairman Johan Stanford. Sa isang maaliwalas na hapon sa pribadong bakuran ng Stanford Mansion na ngayoy ganap nang naibalik ang dating ganda, puno ng mga makukulay na bulaklak, nakaupo sa Johan sa isang wheelchair habang pinapanood ang kambal na tumatakbo sa damuhan kasama ng isang bagong alagang golden retriever. Kahit may kaunti pa siyang sugat sa dibdib, ang mukha ni Johan hindi na tulad ng dati. Wala nang lamig at pait sa kanyang mga mata. Napalitan na to ng matinding saya at kapayapaan. Lumapit si Sofia mula sa likod. Inabutan si Johan ng isang tasa ng mainit at tsokolate. Iniisip mo na naman ba ang trabaho sa kumpanya, Chairman Stanford? Biro ni Sofia habang nakasandal sa gilid ng upuan ng lalaki. Tumingin si Johan sa kanya, hinawakan na mahigpit ngunit maingat ang kamay ng babae. Nilapit niya to sa kanyang mga labi, hinagka ng matagal. Iniisip ko kung gaano ko kaswerte. Mahinang sagot ni Johan habang nakatitig sa magagandang mata ni Sofia. Iniisip ko na wala ng lahat sa akin. 7 taon nang nakalilipas but you gave me back my life, my heart and my children. Nangiti si Sofia, dahan-dahang umupo sa tabi ng lalaki. Hindi naging madali ang daan pabalik dito, Johan. Marami tayong nasirang mga taon at maraming sugat na kailangang ihilom. Alam ko, Sofia, seryosong sagot ni Johan habang nakatitig sa kanya. At gagamitin ko bawat segundo na natitira kong buhay para iparamdam sa iyo at sa kambal na hindi ko kayo muling iiwan o sasaktan. Gagawin ko lahat para maging karapat-dapat na asawa at ama sa inyo. Biglang tumakbo ang kambal patungo sa kanila. Umupo si Mia sa kandungan ni Sofia habang si Liam naman nakatayo sa tabi ni Johan, hawak ang isang maliit na toy robot. Mommy, Daddy, look! Liam built this! Masayang sigaw ni Mia habang tinuturo ang laruan. Tumingin si Johan kay Liam at ngumiti ng malawak. That's amazing, Liam! You're really smarter than your dad! Tumingin si Liam sa kanyang ama at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Lumabas sa isang maliit ngunit matamis ng ngiti sa labi ng bata. Of course, Dad, I'm a Stanford Vane. Natawa sina Sofia at Johan habang niyayakap ang 2 bata sa gitna ng malamig na hangin ng hapon. Ang basag na asawa na minsan ang tinapon sa gitna ng unos ay hindi lang basta nagbalik para magiganti.
Nagbalik siya upang bawiin ang kanyang tunay na tahanan, ang kanyang dignidad at ang pag-ibig na kailanman ay hindi po pwedeng sirain ng kahit anong kasinungalingan. At dyan nagtatapos ang kwento ng The Shattered Wife Returns with the Twins. Grabe naging biyahe natin kasama sina Sofia at Sohan, no? Mula sa matinding pait ng pagkakalayo at panlilinlang hanggang sa matamis na paghihiganti at tuluyang paghilom ng kanilang pamilya. Maraming salamat sa pagsama at pagsubaybay sa kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong paboritong eksena at mag-subscribe para sa susunod pa nating exciting at nakakahook na mga kwento. Maraming salamat po!